ating model 4102 na concrete pump. Powered by 4102 3.9 liters diesel engine na meron po siyang PLC control board. Of course, with remote control po. Ngayon, ang function po ng remote control is exactly parehong-pareho dito sa function ng manual board po. Iisa-isahin ko po sa inyo kung paano po siya i-operate. Ang lahat po ng function dito sa control board, makikita rin po dito sa remote control. Though medyo palpak ang pagka-English po nila, iisa-isahin ko po sa inyo yung function ng lahat ng nandito po na buttons. Ignition on, ibig sabihin start. Ito, ibig sabihin off. Off na makina. Dito po siya, start. Ito po yung off. Ito po, dagdag po ng gas para bumilis po yung yung minor. Ito po, pambawas ng minor. Nandito rin po siya, throttle plus, throttle minus. Ito naman pong positive pump, tsaka negative pump, reverse pump. Ito po, nandito rin po makikita, positive pump, reverse pump. Tapos ito, master cylinder inching. Ito pong ito po yun sir, cylinder 1, cylinder 2. Itong S-tube swing, ito po yung tinatawag dito nila pendulum, kaliwa kanan. So, kaliwa kanan yan. Ganun din po to, kaliwa kanan. Tapos, ito pong cooling switch, ito po yung nagko-control po doon sa po natin, sa cooling fan. Ito kadalasan iniiwan natin on para hindi ho mag-overheat yung ating makina. Itong emergency stop actually, hindi po to pinipindot. Kasi pag pinindot po natin to, yung control ng lahat ng buong makina natin, hindi na natin makokontrol. Pinipindot lang po to kasi sir, kungyari po, sobrang lakas ng ulan na mag-short na tong natin, itong control board, pinipindot to para mawalan ng kuryente po tong controller natin para hindi po siya magkaroon ng damage, water damage. Pero technically, hindi po to ang pang-stop na makina pag nagka-problema. Ang pang-stop pa rin po natin is ito, stop, flame out. Ito pong dalawang button. Pagpapatay natin yung makina. Kung may nangyari man, may problema, may naipit, ito po ang pampatay po natin ng makina. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo lahat ng function yan sa actual na umaandar po yung makina. Binibigay ko lang po sa inyo muna ngayon yung command. Ang pinaka-importante po rito sa lahat sir, hindi po natin pwede galawin ito kasi naka-factory preset command na po siya sir. Hindi po siya ginagalaw kung hindi magbabago po ang timing ng ating makina. Ngayon, dito po sa loob naman, wala naman po kayong gagalawin kasi naka-relay po siya lahat. Ito lang po yung on-off switch. Pero kadalasan, hindi na namin pinapatay ito para hindi na malito yung kliyente. So dahil po mahirap po mag-explain habang nakaandar yung makina dahil sa sobrang ingay po, uulitin ko po yung pointers natin bago natin paandarin ang ating makina. So balik tayo, check water, check oil, tapos kailangan dun sa oil sump, which is nandito po sir sa likod, ang tawag dito oil sump. Ito po sir, yung sa ilalim na yan, oil sump. Kailangan meron po siyang laman na tubig tsaka langis. Kailangan hanggang kalahati po, natatakpan yung kalahati po ng silindro ng tubig na may langis. Pwede rin puro langis or pwede rin po puro diesel. Hindi pwede puro tubig at hindi rin po siya pwede mawalan ng laman kasi po madali pong mapudpud ang ating hydraulic packing. Ngayon, dito naman po tayo sa function kung ano ibig sabihin ng bawat isang function. So, gaya po nito, start na makina, off na makina. Ito po accelerator, dadagdagan natin yung apak sa accelerator or babawasan. Kapag kailangan natin iurong po ang ating cylinder kaliwa kanan, kailangan po natin dagdagan ng konting gas para po bumilis ng konti ang makina kung hindi mamamatay po siya. Tapos bakit po natin kailangan iurong ang ating S5 tulad nito po sa likod? Okay, bakit po natin to inuurong kaliwa kanan? Minsan kasi meron po tayong nagkakataon na kumakalso na graba dito po sa tagiliran. Kapag kumalso po siya, kailangan natin iurong yung posisyon po nito para madukot po natin yung kumalso. Okay. Ngayon naman po rito, sa cylinder din, pareho rin po sir. Kasi minsan, meron tayong dudukutin dito sa loob, bumara. So pwede siyang umatras, pwede siyang umabante gamit ang cylinder 1 and cylinder 2.
Ngayon po, kapag let's say naghahalo na po tayo, one button operation lang po yan. Ito po sir, yun o. Positive pumping. Nandito din po siya sa control board. Tsaka dito sa remote control, positive pumping. Ngayon, kapag umabot po tayo sa punto na bumara po yung ating linya na hindi po natin maiwasan, kailangan po natin pindutin pa na isang beses yung positive pump para mag-neutral po siya. And then magre-reverse pump po tayo ng kahit dalawang bomba. Hindi po natin pwedeng malimutan dapat ang pag-reverse pump kasi po may pressure po ang ating tubo. Kapag kinalas po natin ang ating tubo nang hindi tayo nagba-back pumping sir, naka-build up po yung pressure. Medyo delikado po yan sa tao kasi ang taas ng pressure po niyan, pag sumabog po yan, ang lipad po ng ating graba ay katumbas po ng mga bala ng baril. So normally, reverse pump po natin para ma-relieve yung pressure bago po tayo magtatanggal ng tubo. Ngayon, itong gauge naman po to, hydraulic pressure gauge po siya. Ang working po natin is almost gitna lang lagi. Kapag lumalampas po siya sa gitna, ibig sabihin nabibigatan na po ang ating hydraulic. Ngayon po, dito naman sa hydraulic oil, meron po tayong temperature gauge po rito. Pero hindi na po namin masyadong pinuturo yung temperature gauge para hindi po malito ang ating tao. So ang ginagawa lang po natin is pinapahawak natin physically itong tangke. Kapag ginapa po nila to na mainit na po, kasing init na isang tasang mainit na kape, kukuha po sila ng hose at i-sprayhan na lang po nila ang ating tinatawag na intercoolant. Ito po, mag-spray siya dito sa likod, galing sa likod ng tubig para lumamig po yung ating intercoolant. Ganun din po rito sa makina. Minsan kailangan po natin magbuhos ng matagalan or kaya di sadyang masyado mainit ang ating panahon. Bubugahan po nila tong radiator ng hose na may tubig para bumaba po yung temperature ng engine. Kapag controlled po natin ang temperature po ng engine tsaka ng hydraulic oil, kahit magdamag po tumakbo ang ating makina, kayang-kaya po yan, walang problema. Para hindi na po tayo mahirapan magturo sa mga tao kung paano basahin itong mga gauge. Pakiramdam lang po ginagawa. Very very effective naman po yun sa lahat ng mga tinuruan namin. Ngayon po, ang pagkarga po ng halo, hindi nila pwedeng biglain itong ating concrete pump. Kailangan hindi po lalampas sa itim na to ang ating halo. Pag umabot siya sa green, sobrang dami ng halo, mabubulunan po yung makina natin. Ang ideal po niyan is dito, kasing taas po nitong tubo. Yan ang the best po. Medyo mataas, medyo mabigat. So minsan iniisip po ng mga tao, dadamihan ko yung karga para bumilis. Hindi po yun, lalo pong babagal ang ating buhos kasi po mahirapang kumilos po yung makina. So ang pinaka the best is mula dito sa kalahati o 3/4 po nito hanggang dito sa ibabaw na to. Yun ang pinaka the best po na dami ng timpla na pwede natin ibagsak rito sa ito po ang ating main switch. Pinapatay po to para po mag-cut off po yung kuryente ng battery sa unit. At the same time po, lagi pong pinapatay ito pag hindi ginagamit para just in case may ground kasi nakadikit po sa side ng makina, hindi po ma-drain out ang battery natin. Kapag hindi po natin ginagamit, pinapatay po natin ito dito. Tapos yung sinasabi ko po sa inyo switch ng cooling fan, ito po yung kinokontrol niya, itong fan po. Para po, nagsisilbi siyang pampalamig doon sa ating hydraulic fluid. Dito naman po tayo ngayon kung paano natin i-on yung makina. First of all, on muna natin switch. Tapos, pagkatapos po, iikot po tayo rito sa likod, i-on po natin to. Pag on nyo po, umaandar na po yung fan kasi po hindi na lang natin pinapatayan para hindi po tayo magkaroon ng problema. Baka malimutan po. So, magla-light up po yung power, yung module. Nandito po yung voltahe ng natin, battery. Ito po, naka-on po yung cooling indicator po niyan. Off, on. Okay, naka-on po yung cooling indicator natin. Ibig sabihin, gumagana po yung ating cooling fan. Ngayon, mag-start po tayo. Uunahin ko po muna ang demo dito sa unit, ignition. Ito po. Pag-start at saka pagpatay po ng ating makina gamit ang switch sa panel board. Ngayon sa remote control, isa-sample naman po natin.
napansin niyo po sir, pag pinindot ko po to, kailangan dalawang pindot. Unang pindot is panggising, pangalawang pindot pa lang po siya andar. Ngayon, para po hindi maubos ang baterya ng ating controller, kailangan pindutin itong red. Kapag pinindot niyo po itong red na to, makikita nyo, may red na po na ilaw. Pag naka-red po na ilaw yan, kahit anong pindutin nyo rito, hindi ho siya gagalaw. Gagalaw lang po siya ulit kapag pinindot nyo to na isang beses para maging green. So, pag napindot nyo po na isang beses, naging green na po siya. Isang pindot po. Ngayon, susunod ko naman po yung ibang function sa inyo. So, ang pinaka-importante po niyan sir, kailangan po natin ipa-warm up yung makina bago natin gamitin. Every time, at least 3 to 5 minutes po na warm up. Before we use the engine po, itong makina, kailangan siguraduhin natin puno po ng tubig itong radiator natin. Ang composition po ng radiator sir is 25 to 50% na coolant tapos yung kalahati tubig. Hindi po tayo pwedeng puro tubig kasi po madali po siyang uminit. Hindi rin naman po tayo pwedeng puro coolant po kasi po kapag sobrang dami ng coolant, madaling mabutas ang ating radiator. So, pag gagamitin na po natin yung makina, every time gagamitin po, check water, check oil. Dito po yung oil sa dipstick na to, hihilain po natin. Titingnan po natin yung level kung gaano kataas. Kailangan umabot po siya sa guhit. Pagkatapos ng check oil, saka lang po natin siya pwede paandarin. Ito naman po ang tinatawag na greasing. Kasi po, ang ating S-pipe, itong S-pipe po, wala po yung bearing. Umaasa po yan sa grasa na binibigay po natin dito sa greasing. So, bago po natin gamitin ang makina everyday, magpapump po tayo ng 15 times dito. 15 bomba na ito. Pagka nakuha mo na sa 15 bomba, pwede na pong gamitin siya. Tapos, every 15 minutes, isang bomba bawat 15 minutes para laging may grasa po itong connection na to para hindi po maagang mapudpud po yung ilalim po nun. General maintenance po ng ating engine. Ang general maintenance po ng ating engine is physical lang po. Hihilain nyo po itong stick. Oras nakita nyo naging maitim na po ang ating lens change oil. Hindi na po natin kailangan bilangin kung ilang hours ang use or anuman ibang komplikadong bagay. Physical lang po. Check po natin pag nangitim po to, change oil. Dito naman po sa hydraulic oil po natin,
physical din po siya, sir. Ang kinarga po nating hydraulic oil dito is class A. So, kulay tubig po siya. So, over time, maninilaw siya at magiging brown. Kapag naging brown na po siya, ibig sabihin, change oil na po tayo.